Targasio, Igan at Connie, magandang umaga. Magandang umaga. Happy Monday, sir. Happy Monday, Igan at Opo. Connie at sa inyong mga tagapakinig. Opo, Pogo Politics. So, sa kabila yung nangyari, eto, lantad na lantad na yung kay Alice Guo. Mm. May magtatangka bang sumunod sa yapak niya sa tingin ninyo? Alam nyo, yung POPAX, hindi lang naman yan yung mga i-embed ng mga Chinese, gano'n, ano? Kundi yung Pogo Politics, may kinalaman na rin yan doon sa mga lokal na mga politiko na tumanggap ng quote-unquote benepisyo dahil sa pagpayag nila na magkaroon ng mga illegal or legal na mga Pogo sa kanilang mga lugar. Mm. So, given fact na po yan. Okay. Pero may mga balita ho ngayon na pinagpapatuloy di umano ng mga ilang Pilipino na itong Pogo, no? Yung pagpapatakbo ng mga naiwan po ng mga Chino. Ano ho ang balita natin sa ngayon? Connie, yan ang nakakalungkot na balita. Alam nyo kasi sabi ko nga, nung una kami nagre-raid netong mga errant pogos neto, around August of last year, yung pinakaunang major talaga namin. Kasi yung May 4 of last year, basically nakipag-coordinate lang po kami doon with the PNP-ACG. Yung talagang kauna-unahan namin was August 1, 2024. Dito po yan sa Pasay. Na-realize na po ng komisyon yan, napag-usapan na po ng mga direktor yan, at napresenta na namin kay Executive Secretary na darating ang panahon na itong mga Pilipinong ito matututo, makakaipon ng sapat na pondo, lakas ng loob, network, connection, Kakapalan at sila ng na mukha. nga ang magsisimula. Diba? Totoo po yan. Kaya itong huling raid po namin dito sa Kimber High Building, kung saan na-raid po natin yung isang legitimate na IGL po Legitimate yun, Lisensya po ito. Legitimate. May lisensya po ito, Internet Gaming Licensee. Oo. So, di ba, ang sabi ng Presidente, dapat winding down na sila, banned na sila noong July 22, Yes. nung huling zona. Pero ang nakakalungkot, nung nakita po namin itong 3D Analyzer Technologies Incorporated, mga, forgive me for the term, mga tarantado ho ang nagpapatakbo na ito. Bakit? Oo. May mga bagong hire pa lamang sila. So, kung talagang Walang paalis na balak. sila, Oo. yes ma'am, Walang balak huminto. umalis, Connie. Kasi nung ini-interview ko yung mga Pilipino, kailan ka na-hire? 3 days ago. Kailan ka na-hire? 4 weeks ago. Ikaw, anong ginagawa mo doon? Sir, I was there for an interview. Sabi ko, Kahit alam na nilang halos 3 months na lang ang operation nila. Wala silang balak umalis. walang Partner. balak, Igan. Walang balak itong mga ito. Talaga may sense of impunity itong mga tarantadong ito. Again, forgive me for the term. Oo. Nakakalungkot kasi yung pagod ho natin. Naiintindihan Pero- po namin yung galit ninyo. Paano yung nature ng raid kung legal sila ngayon, Dr. Casio? Alam nyo ho, ganito ho yun, Igan. Oo. Kaya namin pinasok yan. Nakatanggap kami ng intelligence information mula sa mga intelligence community agencies natin Oo. na nagsasabi na mayroong pang ongoing na nag-ooperate doon at coming. Mhm. Nabigla ho kami pagdating namin doon, nung nakita namin yung mga dokumento, na ito pala ay lisensyado. Okay. Kasi ang akala namin, ang buong akala namin, talagang illegal. Illegal na illegal, walang permit. Mhm. Pagdating namin doon, meron. So, kami ay nagkasa ng operasyon sa tulong po ng Bureau of Immigration. Ang lead agency po doon ay yung Bureau of Immigration sapagkat ang ginamit po natin ay yung mission order para makuha yung mga intake na mga illegal na nandito sa Pilipinas. Oo. At humingi rin tayo ng tulong siyempre sa NBI at saka sa Department of Justice IACA. So, to be honest, medyo mabigat itong trabaho ito kasi Oo nga eh. less than 3 Paulit-ulit. months na lang, Igan. 87 or 86 days to go before the end of the year. And Hindi ba kayo- I don't think they're leaving. Hindi ba kayo nababahala na yung pronouncement din ng PAGCOR na may bagong pangalan eh? IGL. Hindi ba? Hindi ho, Internet hindi ho. Gaming Yung- License ba? Ano ba yun? Igan at saka Kone, yung IGL kasama po yan sa band. Ang Okay, binaban band. po ng presidente ay yung tinatawag na offshore gaming operations, Opo. ito pong mga internet gaming licenses,
at maging any online gaming platforms na ang naglalaro ay mga foreigners Okay. or tumatanggap ng bet galing sa mga foreigners. So pag sinabi Lahat po yan ay ban. pag sinabi nating ban, kahit makakuha pa sila ng license, ban na 'yon. Wala, hindi Wala. na hindi na Opo, dapat mag-operate. Bawal na. Bawal na po yun. Kasi no So, matter how you call it, Mm-mm. it's still the same. Okay. So yun yung nilinawin kasi may iba nagpapalusot pa 'di ba? Ang binawal Pogo hindi IGL. Pero pong bawal, 'di ba? Yes, ma'am. Maliwanag Internet po yan. gaming licensees. License. Okay. Nakailang meeting na kami dyan, Igan at Connie. Opo. It's one and the same. Ano reaction nyo na ito? May balita kami rito. Ganito, Dr. Casio, no? Yung mga Pinoy Pogo worker, siguro mga nawalan ng trabaho dahil sa career raid ninyo, nagsara na ha. Nagtatayo doon ang sariling kumpanya sa online fraud at scamming. Nakatanggap pa kayo ng ganitong impormasyon? Kasi nag-alisa na siyempre yung mga Chinese boss nila eh. Nitong mga nakaraang mga buwan, may mga nare-raid po ang PNP-ACG, ang NBI, na mga online fraud at saka mga online scams network. Opo, no? opo. So, mga Filipinos na po nagpapatakbo noon. Opo. Sa mga pakikipag-usap po yun po ay Galing, mga veterano. Mga Or veterano po yun na nanggaling doon sa mga na-raid na pong mga illegal na mga pasugalan at sa mga online scam hubs natin na tinatawag. baka po pwede So, rin nga nangyayari, tao na lang din sila, 'di ba, ng Chinese pero nasa labas man yung pinaka-boss nila para hindi mainit, 'di ba? Yung Pilipino yung inuutusan, pwede rin hong ganun. Pwede ho yun. There is a good evidence to that point, Mm-mm. Connie, na talagang ito nga yung pinangangambahan ko nung nakaraang taon pa, lagi kong sinasabi sa mga public interviews and so on and so forth. Lagi kong sinasabi that my greatest fear is not really this Chinese kasi there are many ways to apprehend them eh. Ang daming batas ang pwede natin gamitin. Marami tayong Opo. law enforcement tools. Opo. Nandiyan ang PNP, NBI yan talaga. Ang nakakatakot yung indigenous scam farm na nagpapatakbo ay mga Pilipino. Ito na nga nakikita natin. May mga mangilan-ngilan ng sumusubok. Ang tanong, bakit? Napakalaki ho ng pera. Pera eh. Mm-mm. Oo, Pero nakikita. yung mga batas ba natin, wala bang, baka kasi sinasabi, napapaikutan ng batas, na bibigyan, nababayaran yung iba, Lalagyan. di ba? So baka yun yung nagpapalakas daw ng loob ng mga corrupt din, di ba, ng mga Pilipino na ito, mga... Kagaya ngayon, election. Sino ba nagbibigay ng lisensya? Di iko-corrupt na rin nila. Hindi naman siguro lahat ganoon. Oh. Pero hindi naman natin maisasantabi ang katotohanan na talaga Yes. meron namang ilang mga tiwaling mga opisyal na tumatanggap po talaga. Mm-mm. Kaya nga sinabi ng presidente lagi na imbestigahan at hayaang heads will roll kung Oo. talaga may sapat na ebidensya. Yun nga lamang ho talaga, ang daming, how would I call it, mga intangible factors. Yung mga hindi makitang mga factors dito sa problemang ito. Kasi nga, ang daming pera nating pinag-uusapan ho rito. Pangalawa ay yung network na na-build nila over time. No? Yung networks and connections. So kung tinatanong ninyo na meron ba silang patatakbuhin ngayon, hindi ho imposible yan. Aha. Na meron nga. At baka mamaya yung mga natulungan na nilang mga lokal na mga opisyal over the years, Mm. dati pa, talagang tinutulungan pa rin nila. Opo. Kasi we're talking of hundreds of millions to billions of pesos. Ang hirap, no? Na proceed Oo. neto. Okay, teka. Nationwide na ho itong Pogo. Paano ho yung effort ninyo? Tapatang usapan lang, Igan at Connie, kami ho ay 52 lang sa komisyon. Pero sa kabila ng 52 lamang po kami, gawa ng kami ay isang coordinating agency sa pangunguna ng Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Yung aming Executive Director, si General Gilbert Cruz, nakakahingi po siya ng tulong dito sa mga iba't ibang ahensya tulad ng NBI, Opo. PNP. Kadalasang katuwang po namin ay yung NBI at saka CIDG. CIDG. Saka yung immigration at saka yung IACAT. In fact, meron kami Task Force Pogo Closure sa pangunguna ni Sons Boying Remulla Opo. at saka ni ED General Gilbert Cruz. So, tuloy-tuloy naman po kami sa totoo lang. Kaya lang sa sobrang
ang dami ho nila. Yun na lang ang bottom line. Ngayong Okay. araw nga lang na ito, sunod-sunod yung meetings namin ng iba't ibang kaming mga direktor Oo. dahil sa ang daming report. So, Oo. at lahat ng reports validated. Mhm. Wag mo nang i-detalye at baka... Oo, pero Pero nakakalungkot. eto, dadagdagan ko yung malalim mong bugtong hininga Oh, yun na kanina. nga. Magfa-file daw ng COC si Alice Guo. Well, sana'y Isa pa hong mabuhusan bugtong siya ng hininga. malamig na tubig. Sana'y mabuhusan siya ng malamig na tubig at say matauhan. Mm-mm. Medyo nakakatawa naman yung gagawin niya. Mm. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay tinutugis po siya ng iba't ibang mga Yun nga. kaso. Natanggal, ano pang respetong binibigay niya sa atin? Napatunayan na ho natin lahat na hindi ho siya Pilipino. Ano pa po ba ang kanyang gustong patunayan? She's living under a delusion Hindi na illusion, kundi delusion. Opo. Maaaring pinaniwala siya ng mga magulang niya na Pilipino siya. Pero ang dokumento at ang mga iba't ibang ebidensya magsasabi na sa kabila ng kanyang paniniwala ay hindi ho siya Pilipino. Tigilan niya na po, gumising na siya sa katotohanan at tanggapin na lamang po. At pag hindi ka Pilipino, ay talagang hindi ka pwedeng Hindi pwede. lumahok Hindi sa ho anumang... talaga po pwede. Hindi ho talaga. Kami siguro sa task force, mag-uusap. May meeting ho kami ngayong 9, ngayong Opo. Miyerkules. Opo. Kabilang sa mga pag-uusapan ay yung iba't ibang kasong may kinalaman sa kay Alice Guo. Oo. I will raise this point before the task force na labanan ho namin ito sapagkat ito'y kabalintunaan at kabastusan sa ating karangalan bilang mga Pilipino. Oo naman. Okay. Talagang lantarang pambabastos at pananampal na yun sa atin, hindi ba? Na Siya lang naniniwala Pa-file, ng Pilipino oo. siya. Oo. Oo. So, hindi ba ho, akala ko pa naman mas madalinan yung, kumbaga wala na kasing gray area, di ba? Pag sinabing bandang pogo ng Pangulo, pagka may mga ganitong... Malaki pang hamon. Oo, yung pala mas malaki pang hamon kasi may mga Pilipinong nagtutuloy. Meron ho bang mas ipupush tayo siguro sa mga ating mga kongresista, lahat po sa Kamara, yung mga batas siguro na mas magpapabigat pa sa kaso nila? O, di ba, pagkahalo, yung talagang pinagpatuloy pa nila ito? Sapat ba yung hawak nyo, Na mga Dr. Casio, batas? na batas para hindi na tayo, hindi Paulit-ulit na to... lang to. Oo. Naawa din naman kami sa 52 na miyembro po ng PAOK, di ba? Nakaka-frustrate, I'm sure, no? Dahil dun sa inyo pong buntong hininga, frustration ho ba yon? Frustration po yun, Connie, sapagkat ang dami nating, hindi lang po itong pogo ang aming tinututukan. Tinututukan din namin yung iba't ibang klase pa ng scam, iba't ibang problema na may kinalaman halimbawa sa malawakang bentahan at pagko-convert ng mga agricultural lands into industrial lands, mga agricultural Sa inyo rin smuggling. pala yun. Yes ma'am, kasi ang mandato po ng PAOK is transnational organized crime. Okay, alright. So kahit ano man. Ang But dami, alam niyo, lawak. kahit minsan napapagod kami, ang sabi ko nga kahapon sa mga kasama ko, may sinera kong post na ang kulang lang ay pahinga. Kapag sobrang pagod, magbuntong hininga, huminga ng malalim, at then magpahinga. Bukas makalawa, okay na ulit kami. Ganun lang naman ho yun. Oho. At Tumutunod lang kami. At kami naman ho dito, syempre, nakasuporta rin kami sa inyo pong mga ginagawang mabubuti, no? Para mahuli, mga dapat ho talagang mahuli sa inyo pong mga operations. Thank you, sir, ha? Pero Dr. Casio, good luck, ha? may pahabol lang ito. Oh, Yung mga pogo daw ba, sa iba't ibang probinsya ho ito, may mga nagsusumbong lang. In disguise as call centers. So, yun din ho, mahirap din siguro that's yun. That's another metamorphosis na ginawa nila. Yes. They have evolved into BPOs, quote-unquote, business process outsourcing. Pero at the end of the day, pag tinitingnan natin, they're actually doing online fraud, online scamming. Yun. Medyo, hindi ho kami tumitigil dito, to be honest. Kasi marami hong buhay ang nasasakripisyo dito, banyaga man or lokal. Pero at the end of the day, it's because we don't want a culture of scamming to become indigenous in the country. Kaya ho, tuloy-tuloy kami sa paglaban dito kahit medyo nakakapagod. Parang weteng na, no? Yun na nakakatakot yun. Baka Kaya nga. mamaya maging May ganun katulad na. ng wedding. Meron naman dito naniniwalang Pilipino si Alice Guo.
Kasi na mana niya yung kakapalan ng mukha ng ilan. Ay, ganun ba? Ay, hindi na. Hindi naman ulat ng Pilipino. Oo. Wag Yes. naman, wag naman. Dr. Casio, ingat po kayo. Thank Good luck you, sa mga sir. meetings niyo. Balitaan niyo kami, ha? Maraming salamat, Igan and Connie. Have a good week ahead. Ay, kayo rin Happy po. Monday, sir. Thank you.